7 taon ng pagtitimpi, tinapos ng isang malamig na balita. Habang inihahanda ko ang iyong hapunan, pinaplano mo na pala ang aking libing para sa 100 milyong piso. Sabi niyo'y mahal niyo ako, pero lason ang ipinainom niyo sa aking sinapupunan. Ngayon, ang biktima ay tapos na sa pagluha. Darius Esmeralda, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng dugo ko ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Handa na ba kayong harapin ang babaeng inakala ninyong mahina? O baka huli na ang lahat? Konting tiis na lang, Chloe. Malapit na nating makuha ang 100 milyong piso mula sa insurance ni Lyria. Kapag nangyari ang aksidente sa anibersaryo namin, wala na tayong magiging problema. Magkakasama na tayo ni baby at mabibigay ko na sa inyo ang buhay na nararapat. Ang boses na yon ni Darius, ang asawa kong itinuring kong mundo sa loob ng 7 taon, ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa aking pandinig. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang opisina, bitbit ang isang tray ng mainit na kare-kare na maingat kong niluto ng buong umaga. Iyon ang paborito niya. Iyon ang inihanda ko para sa aming ika-7 anibersaryo ngayong gabi. Sa kabilang kamay ko ay ang isang maliit na kahon ng relos, isang regalo na pinag-ipunan ko mula sa aking maliit na allowance bilang tanda ng pasasalamat dahil sa pagkupkop niya sa akin mula sa hirap ng probinsya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking katawan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig nang marinig ko ang mahinang tawa ng babae sa kabilang linya. Ang tray na hawak ko ay tila bumigat ng 100 tonelada. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri, ang mabilis na paghampas ng dugo sa aking mga sentido, at ang tila paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang masakit na paalala ng aking katangahan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa aking lalamunan kahit na tila may nakabara doon na isang malaking bato. Dahan-dahan akong umatras, ang bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ngunit bago pa ako makalayo, ang pinto ng silid ay bumukas at bumungad sa akin ang mapang-uring tingin ni Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Nandyan ka lang pala, Lyria. Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod? Ibigay mo na yan kay Darius at pagkatapos ay inumin mo na ang gamot mo. Alam mo namang mahina ang iyong katawan, kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagkakaanak. Isang malaking kahihiyan sa pamilya Monteclaro na ang nag-iisang asawa ni Darius ay baog. Tiningnan ko ang baso ng maitim na likido na iniabot niya sa akin. Ang tinatawag nilang vitamins na pilit nilang ipinapainom sa akin gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng utang na loob. Ang tanging naramdaman ko ay ang nanunuot na pait sa aking dila kahit hindi ko pa ito naiinom. Tumingin ako sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang mga matang kailanman ay hindi nagpakita ng tunay na pagmamahal sa akin. Pumasok si Darius mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay agad na nagbihis ng isang huwad ng ngiti. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Isang haplos na tila paggapang ng isang malamig na ahas sa aking balat. Happy anniversary, hon. Pasensya na. Marami lang inaasikaso sa kumpanya. Inumin mo na ang gamot na bigay ni Mama para lumakas ka na. Gusto kong maging maayos ang pakiramdam mo para sa celebration natin sa yate mamayang gabi. Tiningnan ko ang baso, pagkatapos ay ang aking asawa at ang aking biyenan. Sa loob-loob ko, ang bawat pangarap na binuo ko sa loob ng 7 taon ay parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang pag-ibig na itinanim ko ng buong tapat, bakit kamatayan ang aanihin ko sa huli? Umiwas ako ng tingin at dahan-dahang itinaas ang baso. Ang aking refleksyon sa madilim na likido ay tila isang estranghero
Isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit may isang bagay na unti-unting nagliliyab sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang apoy na hindi nila inaasahang mabubuo mula sa abo ng aking pagkakaapi. Bakit ang taong pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko ay siya palang kukuha ng huling hiningang yon para sa pera? Inubos mo ba, Lyria? Siguraduhin mong wala nang natira sa baso bago ka bumalik sa kusina. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tumatagos sa katahimikan ng pasilyo, tila isang utos na hindi maaaring baliin. Tumango ako ng bahagya, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hawak ko ang baso habang ang aking mga daliri ay tila nagyayelo sa lamig ng kristal. Ang bawat hakbang ko pabalik sa kusina ay parang paghila sa isang kadenang napakabigat. Nararamdaman ko ang mapanuring tingin ni Darius sa aking likuran, ang kanyang huwad na pag-aalaga na ngayon ay alam ko ng isa lamang palatandaan ng aking nalalapit na libing. Pagpasok ko sa madilim at tahimik na kusina, agad akong lumapit sa lababo. Ang dahan-dahang pagbuhos ng itim na likido sa kanal ay hindi lumikha ng anumang malakas na ingay. Tila nakikiramay ang bawat patak sa aking pagnanais na manatiling tago ang aking mga kilos. Pinanood ko ang pag-ikot ng lason hanggang sa mawala ito sa paningin, kasabay ng aking tahimik na panunumpa na hinding-hindi na muling dadaloy ang kamatayan sa aking mga ugat. Iha, alam kong hindi mo yon ininom. Isang mahinang tinig ang bumasag sa katahimikan. Halos malaglag ang baso sa aking kamay nang makita ko si Yaya Rosa na nakatayo sa may pintuan ng pantry. Ang kanyang mga mata, na pinalabo na ng panahon, ay may dalang isang uri ng lungkot at pag-unawa na hindi ko kailanman nakita sa pamilyang ito. Nilapitan niya ako. Ang kanyang marahang paglalakad ay hindi gumagawa ng ingay sa makintab na tiles. Yaya, kailangan ko lang pong maglinis. Ang pilit na pagsisinungaling ko habang ang aking tinig ay nangangatog. Hinawakan ni Yaya Rosa ang aking nanginginig na mga kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng mga marka ng pagsisilbi sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang init niyon ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal ko nang kinalimutan. Matagal ko na itong pinagdududahan, Lyria. Nakita ko kung paano nagbabago ang iyong kulay at sigla simula nang ipakain sa iyo ang mga gamot na yon. Huwag kang matakot sa akin. Naaalala ko pa, noong ako ang may sakit, ikaw lang ang kaisa-isang tao sa bahay na ito na nagpuyat para bantayan ako at ibigay ang tamang lunas. Bumalik sa aking gunita ang gabing iyon, 3 taon na ang nakalilipas. Habang abala sina Darius sa isang marangyang pagtitipon, pinili kong manatili sa maliit na silid ni Yaya Rosa. Pinupunasan ang kanyang noo at tinitiyak na hindi siya pababayaan. Ang isang maliit na gawa ng kabutihan ay naging isang binhi ng katapatan na ngayon ay namumukadkad sa gitna ng panganib. Yaya, narinig ko po sila. Ang bulong ko, ang bawat salita ay may dalang pait ng pagtataksil. Ang insurance, ang anibersaryo, lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Yaya Rosa, ngunit hindi siya nagpakita ng gulat. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding determinasyon. Iligtas mo ang iyong sarili, Iha. Simula ngayon, ako ang magtatapon ng mga gamot mo. Magpapanggap tayong lahat ay ayon pa rin sa kanilang plano. Huwag kang kakain o iinom ng anuman na hindi ko hinahawakan. Naramdaman ko ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa loob ng kuta ng kaaway, meron akong isang kakampi. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy sa pag-uusap, ang malakas na pagtunog ng telepono sa sala ay naging hudyat ng pagtatapos ng aming lihim na sandali. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang boses ni Darius na sumasagot sa tawag. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagiging kalmado
patungo sa isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ospital? Anong record ang sinasabi nyo? Sino ang pasyenteng yan? Ang tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay tila may halong takot at pagtataka. Tumingin sa akin si Yaya Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang pamilyar na pangalan ang nabanggit ni Darius bago niya ibaba ang telepono ng mabilis. Tila may isang lihim na hindi dapat makawala sa loob ng bahay na ito. Isang pangalang matagal nang ibinaon sa nakaraan ng pamilya Monteclaro, ngunit tila nagbabalik ngayon upang manggulo. Bakit tila may ibang tao pang kasangkot sa madilim na laro ni Darius? At ano ang kinalaman ng ospital na yon sa aking kapalaran? Ang bawat subo ng pagkaing nasa harap ko ay tila mga tuyong buhangin na mahirap lunukin. Nakaupo kami sa mahabang hapagkainan na gawa sa mamahaling kahoy. Ang liwanag ng engrandeng chandelier sa itaas ay tila nanunuya sa dilim na bumabalot sa aking puso. Sa kabila ng marangyang paligid, ang hanging umiikot sa silid na ito ay puno ng bigat at pagkukunwari. Pinanood ko si Darius habang maingat niyang hinihiwa ang karne. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pino at edukadong kilos, isang imahe ng isang perpektong Ginoo na hinahangaan ng lahat sa Maynila. Ngunit sa aking mga mata, ang kanyang mga kamay na may hawak na kutsilyo ay hindi na lamang para sa pagkain. Ito ay mga kamay na handang kumitil ng aking buhay para sa perang hindi naman sa kanya. Napakasarap ng luto mo ngayong gabihon. Ang wika ni Darius, sabay punas ng kanyang bibig gamit ang telang serbilyeta. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Minsan ay naiisip ko, ano na lang kaya ang nangyari sa'yo kung hindi kita natagpuan sa maliit na baryo niyo sa Bicol? Marahil ay hanggang ngayon, nakalubog pa rin ang iyong mga paa sa putikan at nagtitiis sa gutom. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa tinidor. Alam ko ang laro niya. Ito ang kanyang paboritong armas. Ang pagpapaalala sa akin ng aking pinagmulan upang mas lalong maging mabigat ang tanikala ng aking utang na loob sa kanya. Lagi po akong nagpapasalamat sa inyo, Darius. Ang mahina kong sagot. Ang aking tinig ay pilit na ginawang malambot at mapagpakumbaba. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Pilit na itinatago ang panginginig niyon. Alam ko pong malaki ang utang na loob ko sa pamilya Monteclaro. Bumunghalit ng tawa si Doña Esmeralda, isang tunog na tila kiskisan ng dalawang tuyong kahoy. Mabuti naman, at hindi mo nakakalimutan ang iyong lugar, Lyria. Dahil kung tutuusin, ang tanging tungkulin mo lang naman sa bahay na ito ay bigyan kami ng tagapagmana. Ngunit 7 taon na ang lumipas. Tila kahit ang pinakamahal na gamot ay hindi tumatalab sa iyong tuyot na sinapupunan. Isang malaking pasakit na ang iyong pagkakaroon ng puwang dito ay walang ibinubungang anuman. Yumuko ako. Pilit na nilulunok ang insultong paulit-ulit na nilang ibinabato sa akin. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ko ang dahan-dahang paghaplos ng dulo ng sapatos ni Darius sa aking binti. Isang kilos na dapat sana ay romantiko. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang sa akin ang pagnanais na sumigaw sa pandidiri. Hayaan mo na si Mama Hon. Alam mo namang gusto lang niya ang pinakamabuti para sa atin. Ang sabi ni Darius sa isang malambing na tono na puno ng lason. Basta tandaan mo, hanggat nandito ako, poprotektahan kita. Lahat ng ginhawang ito, ang mga damit mo, ang alahas mo, pati na ang bawat hiningang kinukuha mo sa loob ng mansyong ito ay dahil sa pagmamahal ko. Huwag mo sanang kakalimutan yon kapag oras na para suklian ang lahat ng sakripisyo ko. Isang munting gamo-gamo ang pumasok sa silid at dahan-dahang lumapit sa mainit na bumbilya ng chandelier. Pinanood ko ito habang paulit-ulit na humahampas ang maliliit nitong pakpak sa salamin hanggang sa unti-unti itong masunog at mahulog sa sahig, walang buhay. Iyon ang aking golden moment, ang pagkilala sa aking sarili sa maliit na insekto. Akala ko noon
ay liwanag ang nilalapitan ko. Iyon pala ay apoy na dahan-dahang tutupok sa akin. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Darius na may tatapusing trabaho sa library. Pinili kong magpaiwan sa sala upang magkunwaring nag-ayos ng mga gamit. Nang masiguro kong wala na si Doña Esmeralda sa paligid, dahan-dahan akong lumapit sa desk ni Darius na naiwang bukas ng bahagya. May isang dokumentong nakasingit sa gitna ng kanyang mga files. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang folder. Isang maritime transfer of power. Binasa ko ang mga nakasulat. Ang lahat ng control sa shipping line na iniwan ng aking ama, na akala ko ay matagal nang nawala, ay inililipat sa ilalim ng pangalan ni Darius. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng aking puso ay ang pirma sa ibaba ng pahina. Iyon ay ang aking sariling pirma. Ngunit kailan ko ito pinirmahan? Wala akong anumang alaala ng dokumentong ito. Ang tinta ay tila bago pa, at ang bawat kurba ng aking pangalan ay saksi sa isang krimeng ginawa habang ako ay wala sa aking sariling ulirat dahil sa mga gamot na ipinapainom nila sa akin. Hindi lang pala buhay ko ang kukunin nila. Matagal na nilang ninakaw ang aking pagkatao at ang huling alaala ng aking pamilya nang hindi ko man lang nalalaman. Anong oras at sa anong paraan nila ako napilitang pumirma sa kasulatang ito nang hindi ko namamalayan? At ano pa ang ibang mga dokumentong nakuha nila mula sa akin habang unti-unti nilang nilalason ang aking isipan? Ito si Chloe, ang aking pinakamaasahang business partner mula sa kabilang kumpanya. Ang pakilala ni Darius habang nakahawak ang kanyang kamay sa likuran ng isang babaeng tila itinadhana para sa gitna ng spotlight. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang bango ng mga bagong pitas na sampagita na dati ay nagbibigay sa akin ng katahimikan ay tila naging amoy ng isang mabulok na alaala. Tumingin ako kay Chloe. Siya ay balot ng mamahaling sutla. Ang bawat hiya sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, at ang kanyang kagandahan ay may kasamang talim na tila handang sumugat sa sinumang humarang sa kanyang landas. Nice to finally meet you, Lyria. Ang daming naikukwento ni Darius tungkol sa'yo. Ang wika ni Chloe, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kasamang pait na tila isang asukal na may halong lason. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay kulay pula. Kasing pula ng dugong tila unti-unting lumalabas sa aking puso. Welcome sa aming tahanan. Ang tanging naisagot ko, pilit na pinapanatili ang aking dangal sa harap ng babaeng alam kong tinatawag ni Darius na Hon sa likod ng aking mga sandali. Ang nakakasulasok na bahagi ay hindi ang pagdating ni Chloe, kundi ang mainit na pagtanggap ni Doña Esmeralda sa kanya. Ang aking biyenan, na kailanman ay hindi akong nginitian ng tapat, ay lumapit kay Chloe at hinawakan ang kamay nito ng may higit na pagmamahal kaysa sa ipinakita niya sa akin sa loob ng 7 taon. Naku, Chloe! Mabuti at nakarating ka. Halika, maupo ka. Ipinagluto ka namin ng merienda. Alam kong kailangan mo ng maraming nutrisyon sa mga panahong ito. Ang sabi ni Doña Esmeralda, sabay sulyap sa akin ng may pangungutya. Lyria, huwag kang tatayo lang dyan. Ipagtimpla mo ng tsaa si Chloe. Siguraduhin mong hindi masyadong matamis. Baka hindi magustuhan ng bisita. Naglakad ako patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay tila paglubog sa isang malalim na putikan. Habang nagpapakulo ako ng tubig, naririnig ko ang kanilang tawanan sa sala. Ang tunog ng kanilang saya ay tila mga hampas ng latigo sa aking pagkatao. Ako ang asawa, ako ang reyna ng bahay na ito sa papel. Ngunit sa mga sandaling ito, mas mukha pa akong isang katulong na walang boses. Nang ilapag ko ang tray ng tsaa sa harap nila, hindi sinasadyang sumagi ang aking paningin sa tiyan ni Chloe. May isang bahagyang umbok doon na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang maluwag na damit. Ngunit ang paraan ng kanyang paghaplos doon ay tila isang deklarasyon ng digmaan. You look tired, Lyria. Sabi ni Darius, medyo sakitin ka raw lately. Maybe you should rest more. Sayang naman ang ganda mo
Kung laging ganyan ang aura mo, ang sabi ni Chloe bago uminom ng tsa. Ang kanyang bawat salita ay may dalang gaslighting na tila ba ako ang may pagkakamali kung bakit ako nagdurusa. Isang matinding katahimikan ang namayani nang biglang tumunog ang cellphone ni Chloe sa loob ng kanyang bag. Sa kanyang pagmamadaling kunin ito, may isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa kanyang gamit at dahan-dahang lumipad patungo sa aking paanan. Yumuko ako para pulutin ito. Iniisip na isa lamang itong resibo. Ngunit ang aking buong mundo ay tila gumuho nang makita ko ang itim at puting larawan, isang ultrasonic scan. Sa ibaba nito ay nakasulat ang pangalan ni Chloe at ang petsa ng huling check-up. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang petsang nakasulat ay mula pa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, ang relasyon nila ay hindi lamang isang panandaliang pagkakamali. Matagal na silang bumubuo ng pamilya habang ako ay unti-unti nilang pinapatay sa lason at kasinungalingan. Tiningnan ko si Darius na ngayon ay nakatingin din sa hawak kong papel. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagsisisi, kundi takot na mabuking ang kanyang maruming lihim sa hindi tamang oras. Gaano pa kaya kalalim ang mga ugat ng kataksilang ito na hindi ko pa natutuklasan? At hanggang kailan ko kayang sikmurain ang pananatili sa ilalim ng iisang bubong kasama ang dalawang taong pilit na kumikitil sa aking bukas? Ibigay mo sa akin yan, Lyria. Ang boses ni Darius ay gumaralgal, isang halo ng takot at pagbabanta habang mabilis niyang hinablot ang ultrasonic scan mula sa aking nanginginig na mga daliri. Ang kanyang mga mata ay mailap, hindi makatingin ng diretso sa akin, habang si Chloe naman ay biglang tumayo at nag-ayos ng kanyang mamahaling damit. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging kampante. Isang lumang dokumento lang yon mula sa aming kumpanya, Lyria. Huwag mo nang bigyan ng kulay. Ang dagdag ni Doña Esmeralda habang mabilis na lumapit at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa aking balat. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad paakyat sa aming silid. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangan kong akyatin. Doon, sa gitna ng katahimikan ng aking kwarto, ay naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon sa aking katawan. Isang banayad na pagkahilo at ang tila pagpintig ng buhay sa aking kaibuturan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkakataon, nawala si Darius dahil sa isang business emergency. Naglakbay ako patungo sa isang malayong lalawigan, malayo sa mga mata at impluwensya ng pamilya Monteclaro. Pumasok ako sa isang maliit at lumang klinika kung saan ang amoy ng alkohol at gamot ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Congratulations, Mrs. Milagro itong matatawag sa kabila ng kondisyon ng iyong matris na nakita namin sa mga nakaraang pagsusuri. Ang wika ng matandang doktor habang nakatingin sa akin nang may malambot na ngiti. 6 na linggo ka nang nagdadalang tao, ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang iyong katawan ay may mga bakas ng matinding panghihina. Tila may kung anong nakakalason na pumipigil sa pagkapit ng bata. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang balitang 7 taon kong ipinagdasal, ang milagrong inakala kong kailanman ay hindi darating, ay narito na. Ngunit hindi ito dumating bilang isang selebrasyon, kundi bilang isang hudyat ng digmaan. May isang buhay sa loob ko, isang buhay na kailangang protektahan mula sa sarili nitong ama. Dumaan ako sa isang lumang simbahan bago umuwi. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa mga makukulay na bintanang salamin. Lumilikha ng mga anino sa sahig. Naupo ako sa isang sulok, malayo sa ibang tao. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking palad sa aking tiyan. Ang init ng aking balat ay tila dumadaloy patungo sa maliit na nilalang na nasa loob. Ito ang aking golden moment. Ang pakiramdam ng pagiging isang ina sa gitna ng banta ng kamatayan. Sa bawat tibok ng aking puso,
Bumubuo ako ng isang panunumpa. Walang sino man, kahit ang mga Monteclaro, ang makakasaling sa aking anak. Ngunit ang katahimikan ng aking panalangin ay binuwag ng katotohanang kailangan kong bumalik sa impyernong aking tinatawag na tahanan. Pagpasok ko sa mansyon, madilim ang buong sala. Tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatagos sa malalaking bintana. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang anino ni Darius na nakaupo sa sofa, may hawak na baso ng alak. Ang bawat paghinga niya ay naririnig sa katahimikan ng gabi, tila isang babala ng paparating na unos. Saan ka galing, Lyria? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng suspisya. Buong araw kang nawala. Akala ko ba ay may sakit ka? Bakit tila masigla ang iyong mga mata ngayon? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang amoy ng alak ay humahalo sa panganib na dala ng kanyang presensya. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ang aking mukha. Pilit na binabasa ang bawat emosyong itinatago ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding takot para sa bata sa aking sinapupunan. Paano ko itatago ang lihim na ito sa isang taong ang tanging hangad ay ang aking katapusan para sa pera? At ano ang gagawin ni Darius kapag nalaman niyang ang binalak nilang aksidente ay mayroon na ngayong isa pang biktima? Saan ka nanggaling? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Lyria. Hindi mo ba alam na bawat minutong wala ka sa paningin ko ay libu-libong piso ang nawawala sa oras ko? Ang boses ni Darius ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng madilim na sala. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Sa ilalim ng suot kong maluwag na blusa, tila nagproprotesta ang aking sinapupunan. Isang banayad na pintig na nagpapaalala sa akin na hindi na lang ako nag-iisa sa laban na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahang hinawakan ang aking noo. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mahina at sakiting asawa. Patawad, Darius. Nahilo ako kanina habang naglalakad sa labas, kaya nagpahinga muna ako sa isang maliit na kapilya. Alam mo namang nitong mga nakaraang araw ay tila umiikot ang paligid ko. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng mamahaling alak ay humalo sa hanging namamagitan sa amin. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit, tila sinusukat kung nagsasabi ako ng katotohanan. Ngunit sa halip na awa, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay ang pagkainip. Ang inip ng isang mangangaso na naghihintay na lamang sa huling hininga ng kanyang huli. Mabuti pa ay magpahinga ka na. Huwag mo nang uulitin ito. Sa susunod na mawala ka ng walang paalam, huwag kang magtataka kung masigpitan ko ang seguridad sa bahay na ito. Ang banta niya bago ako binitawan ng marahas. Umakyat ako sa aming silid. Bawat hakbang ay tila pagtakas mula sa isang bitayan. Humiga ako sa kama. Pilit na pinatitigil ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hinintay ko ang malakas na hilik ni Darius. Ang hudyat na ang halimaw ay pansamantalang natutulog na. Nang tumama ang 2:00 ng madaling araw, dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat kilos ko ay maingat, tila isang aninong gumagapang sa dilim. Pumasok ako sa kanyang library. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang laptop na naiwang nakapatong sa mesa. Sa bawat galaw ng cursor, nararamdaman ko ang paglamig ng aking pawis. Binuksan ko ang mga nakatagong folder ng Monteclaro Shipping Lines. Doon, sa ilalim ng mga pangalang hindi pamilyar, nakita ko ang katotohanang mas masakit pa sa isang saksak. Ang aking pangalan, Lyria Monteclaro, ang nakalagay bilang pangunahing signatoryo sa mga transaksyong may kinalaman sa paglilipat ng malalaking pondo sa mga offshore accounts. Hindi lang pala insurance ang habol nila. Ginagamit nila ako bilang pananggalang. Kapag pumutok ang iskandalo ng money laundering na ito, ako ang haharap sa rehas
Habang sila ay malayang tatakas, dala ang 100 milyong piso mula sa aking kamatayan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Ngunit sa gitna ng galit, may nakita akong isang dokumentong hindi ko inaasahan. Isang listahan ng mga barkong nakatakdang dumaan sa isang ruta sa susunod na linggo. Ang mismong ruta kung saan binalak ni Darius ang aking aksidente. Kinuha ko ang aking maliit na flash drive at isinaksak ito sa port. Ang dahan-dahang paggalaw ng loading bar sa screen ay tila isang karera laban sa tadhana. 70%, 80%. Ito ang aking golden moment. Ang sandaling naramdaman ko ang paglipat ng kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay patungo sa akin. Ang bawat file na naililipat ko ay isang bala na gagamitin ko laban sa kanila. Sa kabila ng takot, may isang uri ng kaligayahan ang namuo sa aking puso. Hindi na ako ang biktima na inakala nila. Ako na ang nagsusulat ng katapusan ng kwentong ito. 79%. Isang matunog na yabag ang narinig ko mula sa pasilyo. Ang tunog ng pinto na bumubukas ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Mabilis kong hinablot ang flash drive at isinara ang laptop. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang ilaw ng library. Nanliit ang aking mga mata sa biglaang liwanag. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Darius. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang nakatingin sa aking mga kamay na pilit kong itinatago sa likuran ko. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Lyria? At ano ang hawak mo sa likod mo? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang darating na unos na handang sumira sa lahat ng aking pinaghirapan. Naramdaman ko ang pagpawis ng aking palad habang mahigpit na hawak ang flash drive. Isang maling sagot. At hindi lamang ang aking plano ang matatapos, pati na rin ang kinabukasan ng sanggol na nasa loob ko. Ipakita mo sa akin ang itinatago mo, Lyria. Huwag mo akong piliting saktan ka. Ang tinig ni Darius ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng silid. Ang bawat hakbang niya papalapit ay tila isang hatol ng kamatayan. Naramdaman ko ang butil-butil na pawis na dumadaloy mula sa aking noo, habang ang aking mga daliri ay tila nakadikit na sa maliit na flash drive na hawak ko sa likuran. Sa isang iglap, bago pa siya tuluyang makalapit, dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay at hinayaan ang flash drive na madulas sa loob ng malalim na bulsa ng aking pajama. Sa halip na takot, pilit kong pinalabas ang isang ekspresyon ng matinding pagkalito at sakit. Hinahanap ko lang ang mga dokumento ng aking ama, Darius. Ang basag kong tinig habang ang aking mga mata ay nagsimulang magtubig. Nagising ako dahil sa sobrang sakit ng ulo at sa gitna ng aking panaginip, naalala ko ang kumpanya ng barko ni Papa. Gusto ko lang malaman kung may natira pa ba sa akin o kung tuluyan na ba akong naging pulubi sa sarili kong pamamahay. Tumigil si Darius. Ang kanyang muka ay bahagyang lumambot, ngunit ang suspisya ay nananatili pa rin sa kanyang mga mata. Sabi ko naman sa'yo, wala na ang kumpanyang iyon. Nabaon sa utang ang iyong ama bago siya namatay. Ako ang sumalo sa lahat ng responsibilidad. Bakit ka pa naghahalukay sa mga bagay na matagal na nating ibinaon? Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang malalim na paghinga ni Darius. Iyon ang aking pagkakataon. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at isinandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Isang kilos na nagpapakita ng pagsuko. Ngunit ang totoo ay upang pigilan ang anumang balak niyang pag-usisa sa aking mga bulsa. Patawad, Hon. Siguro ay dahil lang ito sa nararamdaman kong panghihina. Ang bulong ko. Gusto ko lang makasigurado na kahit wala na ako, may maiiwan akong dangal sa pangalan ng aking ama. Hindi siya sumagot. Sa halip ay naramdaman ko ang kanyang pagyakap sa akin.
Isang yakap na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila isang bitag ng isang predator. Magpahinga ka na. Huwag mo nang uulitin ito. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtungo ako sa isang lumang gusali sa labas ng Maynila. Doon ko nakatagpo si Attorney Mendoza, ang matapat na abogado na minsang nagsilbi sa aking ama bago ito itiniwalag ni Darius. Sa loob ng maliit at maalikabok na opisina, inilatag ko ang mga dokumentong nakuha ko mula sa flash drive. Hindi ito maipagkakaila, Liria, ang wika ni Attorney Mendoza habang seryosong sinusuri ang mga papeles. Ginamit nila ang iyong pangalan para sa mga dummy accounts. Ang lahat ng pondo ng Monteclaro Shipping ay dahan-dahang inililipat sa mga accounts na ito at ikaw ang nakapirmang responsable. Kapag nabulgar ang korupsyon, ikaw ang makukulong habang ang pamilya, Monteclaro, ay malayang mabubuhay sa yaman. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ngunit sa gitna ng takot, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Ipinakita ko kay Attorney Mendoza ang maritime transfer of power na nakita ko noong nakaraang gabi. Kung gagamitin nila ako bilang kalasag, gagamitin ko naman ang kanilang kapabayaan. Attorney, gusto kong ilipat ang lahat ng pondo mula sa mga accounts na ito patungo sa isang trust fund. Isang fund na hindi nila mahahawakan at tanging ang aking anak lang ang may karapatan. Ito ang aking golden moment, ang sandali na ang biktima ay nagsimulang maging isang mautak na kaaway habang pinapanood ko ang bawat pirma at stamp na ginagawa ni Attorney Mendoza. Naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking kalooban, ngunit kasabay nito ay ang pagtibay ng aking paninindigan. Ang bawat papel na aming inaayos ay isang pako sa kabaong ng ambisyon ni Darius. Bago ako umalis, may isang dokumentong iniabot sa akin ng abogado. Ito ang magiging alas mo, Liria. Isang ebidensya na ang mga transaksyong ito ay ginawa sa ilalim ng impluwensya ng gamot. Kapag dumating ang tamang oras, ito ang magpapalaya sa iyo. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng isang hindi inaasahang balita. Galit na galit si Doña Esmeralda habang kinakausap si Darius sa sala. Ang isa sa kanilang pinagkakatiwalaang tauhan, ang kanang kamay na madalas na utusan ng matanda, ay tila nawawala kasama ang isang malaking halaga ng pera mula sa kumpanya. Nakangiti ako sa loob-loob ko. Hindi nila alam na ang nawalang pondo ay ang unang hakbang ng aking pagganti. Isang frame-up na maingat kong inihanda gamit ang mga access codes na nakuha ko. Habang paakyat ako sa hagdan, narinig ko ang malakas na pagtatalo ng mag-ina. Ang kanilang pagkataranta ay tila isang musika sa aking pandinig. Ngunit ang aking saya ay biglang napalitan ng kaba nang makita ko si Doña Esmeralda na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Hawak ang isang maliit na bote ng gamot. Isang bagong klase ng lason na tila mas matindi kaysa sa dati. Liria, bakit tila masigla ka na yata? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo. Huwag kang mag-alala. May inihanda akong bagong lunas para sa iyo. Siguradong hinding-hindi ka na makakaalis sa higaan mo pagkatapos nito. Anong gagawin ko ngayon? Ang bitag na ginawa ko para sa kanilang tauhan ay tila bumabalik sa akin sa anyo ng isang mas matinding panganib. Paano ko malalagpasan ang bagong banta ng aking biyenan habang pilit kong itinatago ang aking tagumpay? Ang bawat hakbang ko paitaas sa hagdan ay tila paglapit sa bibig ng isang naghihintay na halimaw. Nakatayo sa itaas si Doña Esmeralda. Ang kanyang anyo ay nababalot ng madilim na anino. Mula sa ilaw ng pasilyo, hawak ang isang maliit na bote na tila nagtataglay ng lahat ng kasamaang kaya niyang isipin. Ang bawat paghinga ko ay bumibigat habang ang amoy ng lumang pabango at ang tila bakal na amoy ng panganib ay humahalo sa hangin. Liria, bakit tila naging mailap ka nitong mga nakaraang araw? Ang tanong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko
na kumakalos sa pader. Huwag mong isiping hindi ko napapansin ang pagbabago sa iyong kilos. Ang iyong mga mata ay hindi na kasing dilim ng dati. Tila may munting apoy na muling nagliliyab sa loob mo. Inabot niya ang aking kamay ng marahas at inilagay ang bote sa aking palad. Inumin mo ito bago ka matulog. Isang bagong timpla ito mula sa isang eksperto. Siniguro kong mas mabilis itong tatalab upang tuluyan ng maayos ang iyong pakiramdam. Ramdam ko ang lamig ng bote sa aking balat. Tumango ako nang hindi tumitingin sa kanya. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga labi. Pagpasok ko sa aming silid, agad akong nagtungo sa banyo. Pinanood ko ang pagdaloy ng malapot at madilim na likido sa puting lababo, tila isang lason na dahan-dahang kinakain ng aking nakaraan. Sa bawat patak na nawawala sa kanal, lalong tumitibay ang aking paninindigan na ito na ang huling gabing magpapaalipin ako sa kanilang mga kamay. Nang lumalim ang gabi, dumating si Darius na may dalang malapad na ngiti. Isang ngiting alam kong nakalaan para sa mga patay. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay tila mga tanikalang dahan-dahang humihigpit. Hon, bukas na ang ating anibersaryo. Inihanda ko ang yate para sa ating dalawa lamang. Isang gabi sa gitna ng laot. Malayo sa ingay ng Maynila. Malayo sa lahat ng stress. Ang sabi niya, habang hinahalikan ang aking noo. Ang kanyang bawat salita ay puno ng pagmamahal, ngunit ang naririnig ko ay ang tunog ng 100,000,000 piso na tila binibilang na niya sa kanyang isipan. Handa na po ako, Darius. Gusto ko ring maging espesyal ang gabing ito para sa atin. Ang sagot ko, pilit na ipinapakita ang isang masayang mukha kahit ang aking puso ay tila nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Bago kami umalis kinabukasan, lumapit sa akin si Yaya Rosa sa likod ng mansyon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na telang pula, isang lumang agimat na tila matagal na niyang itinatago. Ipinatong niya ito sa aking palad at itinalop ang kanyang mga kamay sa akin. Iha, dalhin mo ito. Ito ang huling proteksyon na maibibigay ko sa iyo. Huwag kang titingin sa likod, Lyria. Sa oras na tumapak ka sa barkong yun, iwanan mo na ang lahat ng takot. Alalahanin mo ang munting buhay na dinadala mo. Ang bulong ng matanda, ang kanyang mga mata, ay puno ng luha, ngunit may kasamang kakaibang tapang. Ito ang aking golden moment, ang pagkilala na sa gitna ng kataksilan, may isang kaluluwang handang itaya ang lahat. Para sa akin, niyakap ko ng mahigpit si Yaya Rosa. Ang amoy ng kanyang lumang saya ay nagpaalala sa akin sa aking ina sa Bicol. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang mahinang babaeng pinulot ni Darius sa putikan. Ako ay isang inang handang makipaglaban sa kamatayan. Nang sumapit ang hapon, nakatayo na kami sa pantalan. Ang yate ng mga Monteclaro ay marangyang nakalutang sa ibabaw ng asul na tubig. Tila isang magandang bitag na naghihintay ng biktima. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Isang tanawing tila hiram na kagandahan bago ang darating na kadiliman. Inilahad ni Darius ang kanyang kamay upang tulungan akong sumakay. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa gilid ng barko. Lumilikha ng isang malungkot at nakakatakot na himig. Alam ko ang planong mangyayari sa gitna ng laot. Alam ko ang bawat detalye ng aksidenteng inihanda nila. Handa ka na ba, Lyria? Ang tanong ni Darius. Ang kanyang boses ay tila isang echo mula sa kailaliman ng dagat. Tumingin ako nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang minsan kong minahal nang higit sa aking buhay. Ngayon, ang nakikita ko na lamang ay ang refleksyon ng isang taong hindi ko nakilala. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ko sa kanya bago ako humakbang pasakay.
Higit pa sa inaakala mo, Darius, ang aking huling sagot bago tuluyang umandar ang makina ng barko patungo sa gitna ng kawalan. Ano ang mangyayari sa sandaling ang katahimikan ng dagat ay mapalitan ng sigaw ng panganib? Magagawa kaya ni Lyria na itawid ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak mula sa bitag na siya mismo ang pumasok? Ang dagat ay parang isang higanting libingan na naghihintay na bumukas, madilim, at walang hanggan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang bawat hampas ng tubig sa gilid ng yate ay tila isang babala, isang bulong ng kamatayan na tanging ako lamang ang nakakarinig. Malayo na kami sa Pampang. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila maliliit na bituin na lamang na dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Ang ganda ng gabi, hindi ba, Lyria? Ang wika ni Darius habang lumalapit sa akin sa deck. Hawak niya ang 2 baso ng alak. Ang kanyang tinig ay kalmado, tila walang bahid ng masamang balak, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa laot. 7 taon. Sino ang mag-aakalang aabot tayo rito? Inabot niya sa akin ang baso. Tiningnan ko ang mapulang likido, tila dugo na nagniningning sa dilim. Alam ko, kahit hindi ko amuyin, na may kung anong nakahalo rito na magpapatulog sa akin bago ako tuluyang itapon sa kawalan. Dahan-dahan kong kinuha ang baso, ngunit hindi ko ito ininuman. Ipinatong ko ito sa pasamano ng yate. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Bakit, Darius? Ang mahina kong tanong. Ang aking boses ay halos tangay ng hangin. Bakit kailangang humantong sa ganito? Minahal kita ng higit sa lahat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kontrol sa buhay ko. Tumawa si Darius, isang tuyot at nakakapangilabot na tunog na tila kis-kisan ng mga tuyong buto. Love is not enough to pay the debts, Lyria. Ang Monte Claro Shipping ay nalulunod na sa utang. At ikaw ang tanging salbabida na natitira sa akin. 100 milyong piso. Isipin mo, ang kamatayan mo, ang magiging simula ng aking bagong buhay. Biglang tumigil ang ugong ng makina. Ang katahimikang bumalot sa paligid ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang ingay. Naramdaman ko ang dahan-dahang paghinto ng yate, tila isang hayop na nawalan ng hininga sa gitna ng kawalan. Ito na ang hudyat. Lumapit si Darius. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding puot. Hinawakan niya ang aking mga balikat ng napakahigpit. Tila ibabaon niya ang kanyang mga daliri sa aking laman. Patawad, Lyria. Pero kailangan mong mawala. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong mukhang isang trahedya. Ang mahinang asawa, nahulog sa dagat sa gitna ng gabi dahil sa hilo. Itinulak niya ako ng malakas patungo sa gilid. Ngunit sa halip na sumuko, buong lakas akong kumapit sa kanyang mga braso. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi ako mamamatay ng mag-isa, Darius. Alam ko ang lahat. Ang insurance, ang money laundering, ang paglason niyo sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa gitna ng aming pagbubuno, isang malakas na panginginig ang naramdaman mula sa kailaliman ng yate. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Ang dahan-dahang pag-akyat ng itim na usok mula sa engine room ay naging mabilis na pagliyab ng apoy. Isang matinding init ang dumaan sa aming mga balat, kasabay ng amoy ng nasusunog na gasolina na sumusulasok sa ilong. Isang malakas na yanig ang nagpatalsik sa amin sa sahig ng deck. Ang pagsabog ay hindi lumikha ng tunog sa aking pandinig dahil sa biglaang pagkabingi. Ngunit naramdaman ko ang paghampas ng mainit na hangin sa aking mukha. Ang yate ay dahan-dahang tumatagilid. Ang apoy ay mabilis na kumakain sa mamahaling kahoy at tela. Tiningnan ko si Darius na natumba malapit sa nagliliyab na pinto ng cabin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, tunay na takot. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ko ang aking tiyan. Para sa iyo, anak, ang bulong ng aking isipan.
Wala na akong ibang mapupuntahan. Ang apoy sa likuran o ang madilim na kailaliman sa harap. Huminga ako ng malalim. Ang init ng apoy ay tila nanunupok na sa aking likuran. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Darius, na pilit na tumatayo habang ang apoy ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang paligid. Tumalon ako. Ang dahan-dahang pagbulusok ng aking katawan patungo sa malamig na tubig ay tila tumagal ng ilang siglo. At nang tuluyan akong lamunin ng madilim at nagyayelong dagat, ang tanging nakita ko bago ako mawalan ng malay ay ang maliwanag na pagsabog ng yate sa itaas. Isang higanting bola ng apoy na tila isang huling hantungan sa gitna ng karagatan. Inakala ni Darius na sa gabing ito ang buhay ko ang matatapos. Hindi niya alam, ito ang gabing ang mahinang si Lyria ay tuluyan ng namatay upang isilang ang isang babaeng magiging mitya ng kanyang impyerno. Ang kadiliman ng dagat ay tila isang malapad at malamig na kumot na dahan-dahang bumabalot sa aking nangangatog na katawan. Sa bawat paghampas ng maalat na tubig sa aking mukha, nararamdaman ko ang hapdi ng mga sugat na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang ingay ng naglalagablab na apoy sa itaas ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa ilalim ng tubig. Para sa anak ko, ang tanging tinig na paulit-ulit na umuukit sa aking nanghihinang isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaang tangay ng agos ang aking katawan habang ang init mula sa sumasabog na yate ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Nabalik lamang ang aking malay nang maramdaman ko ang magaspang na haplos ng isang kamay sa aking braso. Narinig ko ang banayad na pagtama ng kahoy sa tubig at ang mabigat na paghinga ng mga taong nagmamadali. Diyos ko, may tao! Bilisan niyo, iangat niyo siya! Ang boses ay pamilyar, tila isang alaala mula sa aking kabataan sa Bicol. Nang imulat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang mukha ni Mang Cardo, ang dating kapitan ng isa sa mga barko ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at habag, habang maingat nila akong isinasakay sa kanilang maliit na bangkang pangingisda. Ang amoy ng lansa ng isda at ang usok mula sa gaserang mitya ay naging amoy ng kaligtasan para sa akin. Ma'am Lyria, kayo po ba talaga iyan? Ang tanong ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Hindi ako nakasagot. Ang tanging nagawa ko ay ang humawak ng mahigpit sa kanyang kamay bago muling lamunin ng kadiliman ng aking diwa. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Monteclaro sa Maynila, ang hanging umiihip sa pasilyo ay tila may dalang amoy ng tagumpay. Nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang paboritong upuan. May hawak na baso ng mamahaling alak. Sa tapat niya, nakatayo si Darius. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas mula sa gabi ng trahedya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Wala na siya, Mama. Siguradong wala nang mabubuhay sa ganoong kalakas na pagsabog sa gitna ng laot. Ang sabi ni Darius, ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong sa gitna ng silid. Mabuti. Ngayon, kailangan nating simulan ng pag-iyak sa harap ng media. Isang trahedya ng pag-ibig sa gitna ng dagat. Ang 100 milyong piso ay sapat na upang itayo muli ang ating pangalan. Ang sagot ng matanda, ang kanyang tawa, ay tila kiskisan ng mga tuyong dahon na nagbibigay ng kilabot sa sinumang makakarinig. Ilang araw ang lumipas, nakahiga ako sa isang maliit na papag sa loob ng kubo ni Mang Cardo sa isang tago at liblib na baybayin. Mula sa maliit na radyo sa tabi ko, narinig ko ang balita tungkol sa aking pagkamatay. Pinakinggan ko ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Darius, ang kanyang pagtangis, ang kanyang mga huwad na pangako ng pag-ibig, at ang kanyang pakiusap na mahanap ang aking katawan. Ito ang aking golden moment, ang sandaling nakita ko ang aking sariling lamay sa telebisyon habang ang aking puso ay unti-unting nagiging bato. Ang bawat luhang ipinapakita ni Darius
sa harap ng kamera ay tila mga dagdag na pako sa kabaong na inihahanda ko para sa kanya. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking higaan. Ang sakit sa aking katawan ay tila naging lakas. Hinaplos ko ang aking tiyan, naramdaman ang munting buhay na nananatiling matatag sa kabila ng lahat. Tumingin ako sa bintana, sa malawak na dagat na minsang nagtangkang kumuha ng aking buhay. Ngunit ngayon ay naging saksi sa aking muling pagsilang. Hayaan niyo silang magdiwang. Ang bulong ko sa hangin, ang aking tinig ay tila isang sumpa na dahan-dahang nabubuo. Dahil sa bawat barya na kukunin niyo mula sa aking kamatayan, isisigurado kong bawat sentimon yon ay magiging mitya ng inyong pagdurusa. Ano ang susunod na hakbang ng isang multong hindi pa handang lumisan? At paano sisimulan ni Lyria ang kanyang tahimik na pagbabalik sa mundong inakala niyang siya ay tinalo na? Patay na ang asawa ko, pero ang pangarap niya para sa Monte Claro Shipping ay mananatiling buhay sa pamamagitan ng merger na ito. Ang boses ni Darius mula sa maliit at maingay na telebisyon ni Mang Cardo ay tila isang malupit na biro. Nakaupo ako sa isang bangkito, ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang piraso ng pinakuluang kamote, ang aking tanging hapunan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay punong-puno ng huwad na lumbay, habang sa tabi niya ay nakatayo si Chloe, nakasuot ng itim na belo, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib, habang ang aking katawan ay puno ng pasa at ang aking mga paa ay nakalubog sa magaspang na sahig ng kubo. Ang lalaking ito ay dahan-dahang ibinebenta ang huling piraso ng dangal ng aking ama. Ang bawat barkong aming pinaghirapan ay tila mga laruang ipinamimigay niya sa kanyang kabit. Iha, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Ang galit ay lason sa sanggol. Ang mahinang paalala ni Mang Cardo habang inilalapag ang isang basong tubig sa aking tabi. Ang tunog ng basong tumama sa kahoy na lamesa ay tila isang hudyat para magising ako mula sa aking panlulumo. Ito ang aking golden moment, ang sandali na ang aking panginginig ay naging isang matigas na paninindigan. Dahan-dahan kong ibinaba ang pagkain at tumingin kay Mang Cardo. Hindi na ako ang Lyria na kilala nila, Mang Cardo. Ang Lyria na iyon ay lumubog na sa gitna ng dagat kasama ang yate. Ang babaeng kaharap niyo ngayon ay isang multo na hindi titigil hanggat hindi nababawi ang lahat. Gamit ang lumang computer sa maliit na opisina ni Mang Cardo sa Pantalan, nagsimula akong kumilos. Ang mga files na nakuha ko sa flash drive ay tila mga armas na isa-isa kong ikinakasa. Lihim akong nagpadala ng mga mensahe sa mga board members na alam kong may natitira pang katapatan sa aking ama. Mga taong matagal nang itiniwalag at minaliit ni Darius. Sir, tingnan niyo ang inyong email. Ang katotohanan tungkol sa insurance fraud at money laundering ay nasa inyong mga kamay na. Ang bulong ko sa bawat tawag na ginawa ko, gamit ang isang hindi matukoy na numero. Ang aking boses ay malamig, matatag, at walang bakas ng emosyon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso nang makita ko ang unti-unting pagbagsak ng shares ng Monte Claro Shipping sa stock market screen. Isang maliit na bitak sa kanilang matatag na pader. Ngunit alam kong sapat na yon upang magsimula ang kanilang pagguho. Ngunit ang aking panandaliang tagumpay ay nabahira ng takot nang makatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang source. Isang litrato ni Yaya Rosa na dahan-dahang isinasakay sa isang sasakyan, mukhang pilit na inilalayo sa mansyon. Diyos ko, si Yaya Rosa. Ang aking nasambit, ang aking tinig ay nabasag. Ang bawat paghinga ko ay naging mabigat. Alam ni Doña Esmeralda. Alam niyang may tumulong sa akin. At ngayon, ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal ay nasa panganib dahil sa aking mga kilos.
Isang matunog na pagkatok sa pinto ng kubo ang nagpatahimik sa akin. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ay tila isang babala. Hindi ito si Mang Cardo. Ang paraan ng pagkatok ay tila isang utos, puno ng awtoridad at panganib. Liria Monteclaro, alam naming nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ng isang lalaki mula sa labas, malamig at walang emosyon. Paano nila ako nahanap? At ano ang mangyayari kay Yaya Rosa kung hindi ako susuko? Ang aking tahimik na pagbabalik ay tila naging isang madugong pakikipagtuos nang hindi ko pa nasisimulan ang aking huling hakbang. Ang bawat pagtama ng kamao sa kahoy na pinto ay tila isang hatol na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, ang aking mga daliri ay nabaon sa magaspang na gilid ng mesa ni Mang Cardo. Ang amoy ng asin mula sa dagat ay tila napalitan ng malansang amoy ng panganib. Liria, huwag kang matakot. Nandito kami. Ang boses ni Mang Cardo ay mahina, ngunit puno ng paninindigan habang dahan-dahan niyang kinukuha ang isang lumang itak na nakasabit sa dingding. Ngunit alam ko, sa loob-loob ko, na ang laban na ito ay hindi na madadaan sa talim ng bakal. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang sikat ng araw ay tila sumugat sa aking mga mata. At doon, sa gitna ng buhanginan, nakatayo ang dalawang lalaking nakabarong. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila mga rebultong gawa sa bato. Hindi sila mga pulis, sila ang mga liniskaso ni Doña Esmeralda. Inuutos ng Donya na ibalik ka sa Maynila. Buhay o patay, ang sabi ng isa. Ang kanyang boses ay tila isang makina na walang kaluluwa. Tumingin ako sa malawak na asul na dagat sa likuran nila at pagkatapos ay sa aking sariling refleksyon sa isang basag na salamin sa tabi ng pinto. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Liria na umiiyak sa bawat sampal ng tadhana. Ang babaeng ito ay may apoy sa mga mata na kahit ang pinakamalalim na dagat ay hindi kayang patayin. Sabihin mo sa Donya. Ang panimula ko, ang aking boses ay hindi nanginginig. Bawat salita ay tila isang tipak ng yelo. Hindi na niya kailangang magpadala ng mga aso. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Ngunit huwag niyang asahan na ang mahinang manugang niya ang babalik. Ang babalik sa kanya ay ang multo ng lahat ng kasalanang ginawa niya. Lumipas ang 2 araw. Ang ingay ng lungsod ng Maynila ay tila isang nakabibinging sigaw pagkatapos ng katahimikan ng Bicol. Nakatayo ako sa harap ng katedral. Ang itim na belo na tumatakip sa aking muka ay tila isang pader sa pagitan ko at ng mundong inakalang patay na ako. Doon, sa loob ng simbahan, nakita ko si Doña Esmeralda na nakaluhod sa unahan, nagdarasal ng taimtim habang hawak ang kanyang mamahaling rosaryo. Isang napakalaking kabalintunaan, ang isang kamay ay humahawak sa banal na butil, habang ang isa naman ay nakababad sa lason at dugo. Dahan-dahan akong lumapit. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng oras. Huminto ako sa mismong likuran niya. Ang amoy ng kanyang mamahaling insenso at pabango ay nagpabalik ng lahat ng pait sa aking lalamunan. Masarap po ba ang pakiramdam ng magdasal matapos niyong pumatay ng inosenteng buhay? Ang bulong ko sa kanyang likuran, ang boses ko ay tila isang hangin mula sa hukay. Napatigil ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa rosaryo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig, tila isang dahon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot nang makita niya ang aking mukha sa ilalim ng belo. Lilia, multo ka ba? Patay ka na. Nakita namin ang pagsabog. Ang nauutal niyang sabi, ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ito ang aking golden moment.
Ang sandaling dahan-dahan kong inilubog ang aking daliri sa banal na tubig sa tabi namin at tiningnan ang aking sariling refleksyon. Isang babaeng muling nabuo mula sa pagkawasak. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at ngumiti. Isang ngiting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng isang darating na katapusan. Hindi ako multo, Doña Esmeralda. Ang sabi ko habang dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan. Ako ang karma na matagal nyo nang iniiwasan at ang batang ito na pilit nyong pinatay sa pamamagitan ng inyong lason, siya ang magiging huling saksi sa inyong pagbagsak. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong galit. Hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon muli sa aking balat. Akala mo ba ay mananalo ka? Isang kumpas ko lang, mawawala ka na sa mundong ito ng tuluyan. Wala kang katibayan. Tumingin ka sa paligid mo, Donya. Ang sagot ko habang itinuturo ang malalaking screen sa labas ng simbahan na nagpapakita ng balita sa ekonomiya. Ang bawat sentimo ng Monteclaro Shipping ay dahan-dahang naglalaho. At si Yaya Rosa, huwag mong isiping hindi ko alam kung nasaan siya. Biglang tumunog ang telepono ni Doña Esmeralda. Ang tunog niyon ay tila isang kulog sa gitna ng sagradong katahimikan. Nang sagutin niya ito, narinig ko ang boses ni Darius mula sa kabilang linya, isang boses na puno ng panik at kawalan ng pag-asa. Mama, nawawala ang lahat ng pondo sa main account at ang mga pulis, nandito sila sa opisina. Anong gagawin ng isang reynang nawalan ng kanyang trono at isang anak na unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang mga bitag? Ang paghaharap na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo na yayanig sa buong Maynila. Ang bawat segundo sa loob ng boardroom ng Monteclaro Shipping ay tila isang dahan-dahang pagtulo ng lason sa isang basong kristal. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng mamahaling kape, at ang nanunuot, natakot. Napilit itinatago ni Darius sa likod ng kanyang huwad ng ngiti. Nakaupo siya sa gitna, sa upuang dati ay pag-aari ng aking ama, habang ang mga foreign investors ay seryosong naghihintay sa kanyang paliwanag tungkol sa bumabagsak na shares ng kumpanya. Gentlemen, ang mga balitang naririnig nyo ay mga paninira lamang ng aming mga kalaban. Ang pagkamatay ng aking asawa ay isang trahedya, ngunit ang aming pundasyon ay nananatiling matatag. Ang wika ni Darius, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang sutlang panyo. Ngunit bago pa man niya mailapag ang panulat sa ibabaw ng kontrata, ang malalaking pintong kahoy ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga bisagra ay tila isang malalim na buntong hininga na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan at doon, sa gitna ng liwanag, ay tumambad ang isang imaheng inakala nilang ibinaona ng dagat. Nakalakad ako ng dahan-dahan, ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng dumarating na paghuhukom. Suot ko ang isang matingkad na pulang damit, ang kulay ng buhay, ng dugo, at ng apoy na tumupok sa aking takot. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad, isang lakad ng isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang korona. Ang pulong na ito ay hindi matutuloy dahil ang upuang kinauupuan mo, Darius, ay hindi kailanman naging sayo. Ang aking panimula. Ang boses ko ay tila isang malamig na hanging umiihip sa buong silid, sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang nakikinig. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Ang panulat sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag at gumulong sa ibabaw ng lamesa bago ito tuluyang mahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na muling nakaharap ang kanyang biktima. Leliria, hindi
Hindi ito maaari. Patay ka na. Ang lirya na pinaplano mong patayin para sa 100 milyong piso ay wala na nga. Ang sagot ko habang dahan-dahang itinatapat ang aking mga kamay sa mahabang mesa. Ang kaharap mo ngayon ay ang tunay na may-ari ng Monte Claro Shipping at ang bawat pirma na ginamit mo sa mga dokumentong ito ay napatunayan ng nakuha sa ilalim ng ilegal na paraan. Ito ang aking golden moment. Ang sandaling dahan-dahan kong inilabas ang mga audio recording mula sa aking maliit na device. Ang bawat salitang binitawan ni Darius at Doña Esmeralda tungkol sa insurance fraud, ang paglason sa akin, at ang pagtatago ng pondo ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga muka ay napalitan ng pandidiri at galit. Lumingon ako sa portrait ng aking ama na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata sa larawan ay tila nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan. Ang munting pintig sa loob ko ay tila isang paalala na ang laban na ito ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa kinabukasan. Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga otoridad. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang at ang pagkakalansing ng mga posas ay naging huling musika para sa ambisyon ni Darius. Darius Monteclaro, inaaresto ka sa salang attempted murder, insurance fraud at money laundering. Ang wika ng opisyal habang dahan-dahan nilang hinahawakan ang mga braso ni Darius. Tumingin sa akin si Darius. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at desperasyon. Akala mo ba ay panalo ka na, Lyria? Isusumpa kita! Isusumpa kita! Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila mga tuyong dahon lamang na tinatangay ng hangin. Habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis, pumasok naman si Doña Esmeralda. Gusot-gusot ang damit at puno ng hiya ang mukha. Habang hawak din ng mga otoridad. Ang reyna ng mansyon ay isa na lamang nga ngayong bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng boardroom. Ang katahimikang namayani ay hindi na nakakatakot, kundi puno ng kapayapaan. Tapos na ang gabi ng lason. Tapos na ang panahon ng pagtataksil. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling dokumentong naiwan sa lamesa, isang hindi pamilyar na pangalan ang nakita ko sa listahan ng mga beneficiaries ng kumpanya. Isang pangalan na tila nagbubukas ng isa pang pintuan sa nakaraang akala ko ay alam ko na ang lahat. Sino ang misteryosong tao na ito na tahimik na kumikita sa bawat paghihirap ko? At sapat na ba ang pagkabilanggo ni na Darius upang mahanap ko ang tunay na katahimikan? Ang malamig na rehas ng selda ay tila isang malupit na biro para sa isang lalaking dating humahawak sa manibela ng pinakamalaking kumpanya ng barko sa bansa. Nakaupo si Darius sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at may bahid ng dumi, habang ang amoy ng klorina at ihi sa paligid ay unti-unting pumapalit sa bango ng kanyang paboritong pabango. Wala na ang mga gintong singsing sa kanyang mga daliri. Tanging ang mga marka na lamang ng mga ito ang naiwan. Tila mga peklat ng isang kapangyarihang tuluyan ng naglaho. Hindi ito maari. Kailangan niyo akong ilabas dito. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ang sigaw ni Darius. Ang kanyang boses ay pumapaos sa gitna ng semento at bakal. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang dahan-dahang paglakad ng isang ipis sa pader at ang malamig na katahimikan ng gabi. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na hotel room, nagmamadaling nag-e-empake si Chloe. Ang bawat alahas at perang nakuha niya mula kay Darius ay isinisiksik niya sa kanyang maleta. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay nababalot na ngayon ng matinding takot. Sa bawat tunog ng sirena sa labas, tila tumitigil ang kanyang paghinga. Patawad, Darius, pero hindi ako papayag na mabulok sa kulungan kasama mo. Ang bulong ni Chloe sa kanyang sarili habang isinasara ang maleta. Wala siyang pakialam sa bata sa kanyang sinapupunan o sa lalaking nangako sa kanya ng mundo.
Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sarili niyang kaligtasan. Ito ang katotohanan ng kanilang pag-ibig. Isang alyansang binuo sa dumi at kasakiman na ngayon ay dahan-dahang naglalaho na parang bula. Samantala, bumalik ako sa mansyon ng mga Monteclaro. Ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ay hindi na nagdulot sa akin ng kaba. Ang mansyong ito, na dating tila isang magandang bilangguan, ay wala na ngayong sigla. Ang bawat kagamitan, mula sa mga kristal na baso hanggang sa mga antigong kagamitan, ay tila mga saksi sa isang krimeng matagal nang nabulgar. Naglakad ako patungo sa silid ni Doña Esmeralda. Wala na ang matapang na reyna. Tanging isang matandang babaeng nakahiga sa kama, tulala at hindi makausap, ang aking dinatnan. Ang hiya at ang biglaang pagbagsak ng kanilang imperyo ay tila naging isang matinding hampas sa kanyang kalusugan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lason, ay nakatingin na lamang ngayon sa kawalan. Tila binibilang ang bawat pagkakamaling nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Ito ang aking golden moment. Ang sandaling dahan-dahan kong kinuha ang huling bote ng vitamins na iniwan niya sa aking lamesa at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa takot. Kinuha ko ang aking mga gamit, hindi ang mga alahas na binili ni Darius, kundi ang lumang litrato ng aking mga magulang na nakatago sa ilalim ng aking unan. Tapos na ang lahat, Papa. Ang bulong ko, habang ang isang luha ay dahan-dahang pumatak sa salamin ng litrato. Isang luha hindi ng sakit, kundi ng pagpapalaya. Bago ako tuluyang lumabas, muli kong tiningnan ang dokumentong nakuha ko sa boardroom. Ang misteryosong pangalan, Isidro Salvador. Nakalagay sa papel na ang kalahati ng mga lupain ng Monteclaro sa Bicol ay hindi kailanman naging kanila. Ang mga ito ay nakapangalan sa lalaking ito na ayon sa records ay matagal nang namatay. Ngunit may isang kamakailang pirma sa dulo ng dokumento, isang pamilyar na kurba na tila nakita ko na noon sa mga sulat ng aking ama. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Kung buhay si Isidro Salvador, ibig sabihin ay may isa pang bahagi ng kasaysayan ng aking pamilya na sadyang itinago sa akin. Liria, handa na ang sasakyan. Ang boses ni Yaya Rosa mula sa pintuan ay nagpabalik sa akin sa realidad. Nakalabas na siya mula sa pagkakakulong ng mga tauhan ni Doña Esmeralda. Salamat sa tulong ng mga awtoridad. Tumingin ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang dahan-dahan kong pagtalikod sa malaking gate ay tila pagputol sa huling hibla ng aking pagdurusa. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, palayo sa lugar na yon, nararamdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng dibdib ko. Paano kung ang taong inaakala kong matagal nang wala ay siya palang may hawak ng susi sa tunay kong pagkatao? At anong sikreto ang naghihintay sa akin sa pagbabalik ko sa lupang sinilangan, kung saan ang lahat ng kasinungalingang ito ay nagsimula? Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa mga rurok ng punong niyog ay tila isang malamig na tubig na humuhugas sa lahat ng sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng aming lumang ancestral house sa Bicol, ang bahay na minsan ay naging saksi sa aking mga pangarap bago ito tuluyang naulila. Ang mga kahoy na dingding ay bahagyang kinain na ng anay, at ang mga bintanang kapis ay may mga bahid na ng alikabok. Ngunit sa aking mga mata, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Dito, walang boses ni Doña Esmeralda na nanggigising sa akin nang may kasamang insulto. Dito, walang Darius na nagpapanggap na nagmamahal habang naglalagay ng lason sa aking baso. Ang tanging naririnig ko ay ang dahan-dahang pagaspas ng mga dahon at ang malayo, ngunit nakakaaliw na awit ng mga ibon. Iha, dahan-dahan lang sa paghakbang. Baka madulas ka sa mga tuyong dahon. Ang paalala ni Yaya Rosa habang bitbit ang isang maliit na bayong. Ang kanyang tinig ay tila isang anghel
na nagbabantay sa akin sa gitna ng kapayapaan. Ngumiti ako at dahan-dahang hinaplos ang aking tiyan. Nararamdaman ko ang bawat galaw ng aking anak. Isang malakas na pintig na tila nagsasabing ligtas na kami. Huwag kayong mag-alala, Yaya. Dito sa atin pakiramdam ko ay wala nang makakasakit sa amin. Ang lupang ito ang nagpalaki sa akin at ito rin ang magpapalaki sa anak ko. Ito ang aking golden moment, ang sandaling dahan-dahan kong inilubog ang aking mga daliri sa itim na lupa ng aming bakuran at naramdaman ang init niyon. Kumuha ako ng isang maliit na punla ng sampagita at maingat itong itinanim sa tabi ng pintuan. Ang bawat pagpiga ko sa lupa ay tila pagbabaon ng lahat ng sakit na naranasan ko sa Maynila. Isang panibagong buhay ang sisibol dito, kasing puro at kasing tatag ng bulaklak na aking itinatanim. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang pangalang Isidro Salvador ay tila isang tinik na nananatili sa aking isipan. Nang hapong iyon, habang nag-aayos kami ng mga lumang gamit sa atik, may isang maliit na kahoy na kahon akong nakita sa ilalim ng kama ng aking namayapang ama. Ang kandado nito ay kinalawang na, ngunit sa isang malakas na hila ay dahan-dahan itong bumukas. Sa loob ng kahon ay may mga lumang sulat, isang kupas na litrato ng isang lalaking kamukha ni Papa at isang titulo ng lupa. Binasa ko ang nakasulat sa likod ng litrato. Para sa aking kapatid Isidro, ang ating lihim ay ligtas sa lupang ito. Napatigil ang aking paghinga. Ang lalaking nasa litrato ay hindi lamang basta tauhan o partner ng aking ama. Siya ay kadugo. Ngunit bakit kailanman ay hindi nabanggit ni Papa na mayroon siyang kapatid? At bakit ang mga lupain ng Monte Claro ay nakapangalan sa kanya? Yaya Rosa, kilala niyo ba ang lalaking ito? Ang tanong ko habang ipinapakita ang litrato. Biglang namutla si Yaya Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at mabilis niyang iniiwas ang kanyang tingin. Iha, may mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Ang pamilya Monteclaro at ang iyong ama. Mayroon silang kasunduang binuo sa dugo at sakripisyo. Isang malakas na katok sa aming gate ang bumasag sa aming pag-uusap. Ang tunog ng bakal na humahampas sa kapwa bakal ay tila isang babala ng dumarating na katotohanan. Pagtingin ko sa labas, isang matandang lalaki na may dalang baston ang nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay pamilyar, mga matang tila nakikita ko sa salamin araw-araw. Liria, ang aking pamangkin, ang boses ng matanda ay paos, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang panahon ng pananahimik. Sino ang matandang ito na nagpakilala bilang aking tiyuhin? At anong katotohanan ang itinatago ni Yaya Rosa tungkol sa tunay na relasyon ng aking ama sa mga Monteclaro na maaaring bumago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pagkatao? Dahan-dahang bumukas ang lumang gate na gawa sa bakal, lumilikha ng isang mahaba at tila nagrereklamong tunog na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nakatayo sa harap ko ang matandang lalaki, si Isidro Salvador. Ang kanyang muka ay parang isang mapa ng mga pait at hirap na naranasan niya sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang mga mata, na kasing kulay ng mga mata ng aking ama, ay nangungusap ng isang pagmamahal na matagal nang naulila. Iha, patawad kung ngayon lang ako nagpakita. Ang wika ni Isidro, ang kanyang tinig ay nanginginig. Habang dahan-dahan niyang iniaangat ang kanyang baston, matagal kong hinintay ang araw na ito, ang araw na magiging sapat na ang aking lakas upang harapin ang bunga ng aming mga pagkakamali. Pinatuloy namin siya sa loob. Ang dahan-dahang paghakbang niya sa sahig na kahoy ay tila bawat segundo ng nakaraang pilit na ibinabaon ng pamilya Monteclaro. Naupo kami sa veranda
habang ang huling sikat ng araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Doon, sa gitna ng amoy ng sariwang lupa at tuyong dahon, inilahad ni Isidro ang katotohanang mas masakit pa sa anumang lason na naisalin sa aking katawan. Ang iyong ama at ako. Kami ang tunay na nagtayo ng pundasyon ng shipping line na yon. Ang panimula ni Isidro habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng tsa. Ngunit ang ama ni Darius, si Don Alberto, ay gumamit ng madidilim na taktika. Ninakaw niya ang aming mga lisensya at ipinakulong ako sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Upang iligtas ako at ang kumpanya, napilitan ng iyong ama na pumasok sa isang kasunduang nagbenta sa iyong kalayaan at kinabukasan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Hindi lang pala si Darius ang kaaway. Ang buong pamilya Monteclaro ay itinayo sa ibabaw ng dugo at luha ng aking pamilya. Ang pag-aasawa sa akin ni Darius ay hindi lamang isang plano para sa insurance. Ito ay isang paraan upang matiyak na ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw ay mananatiling kontrolado sa loob ng kanilang pamilya. Yaya Rosa, alam niyo po ba ito? Ang tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Yumuko si Yaya Rosa, ma'am. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kamay. Patawad, Lyria. Pinili ng iyong ama na manatiling tahimik upang protektahan ka. Akala niya, sa pamamagitan ng pagsunod, ay bibigyan ka ng mga Monteclaro ng magandang buhay. Hindi niya alam na ang mga lobo ay hindi kailanman nagiging maamo. Ito ang aking golden moment. Ang sandaling naramdaman ko ang unang malakas na sipa ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Isang sipa na tila nagsasabing, "Tama na ang pagluha, nanay." Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Isidro. Ang kanyang balat ay magaspang at malamig, ngunit ang init ng aming pagkakakonekta ay tila isang kuryenteng nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Sa harap ng huling saksi ng aming pamilya, binitawan ko ang aking huling sumpa. Hindi na tayo tatakbo, Tito Isidro. Ang sabi ko, ang aking tinig ay matatag na tila isang hudyat ng digmaan. Ang lahat ng kinuha nila sa inyo, sa aking ama at sa akin, babawiin nating lahat. Hindi para sa yaman, kundi para sa katarungang matagal na nilang ipinagkait. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Isang sakit na kakaiba. Isang dahan-dahang paghigpit na tila nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Napahawak ako sa mesa, ang aking paghinga ay naging mabilis at mababaw. Lyria, anong nangyayari? Ang nag-aalalang tanong ni Yaya Rosa habang mabilis na lumalapit sa akin. Naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido sa aking mga binti. Tumingin ako kay Yaya Rosa, ang aking mga mata ay puno ng takot at pananabik. Yaya, ang baby. Lalabas na po ang baby. Isang malakas na tunog ng gulong ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng aming gate. Hindi ito ang sasakyan ng aming mga kapitbahay. Ang bawat paghinto ng makina at ang marahas na pagsara ng pinto ay tila isang babala. Sino ang darating sa sandaling ang buhay ay handa ng isilang? At magagawa kaya ni Lyria na protektahan ang kanyang anak sa gitna ng pagsisimula ng kanyang huling paghihiganti at ang panganib na muling kumakatok sa kanyang pintuan? Ang bawat bugso ng sakit na humahagupit sa aking katawan ay tila isang malakas na alon na dumarating ng walang babala. Napakapit ako nang mahigpit sa mga bisig ni Yaya Rosa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kanyang suot na kamiseta. Ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy mula sa aking noo, humahalo sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Ang bawat paghinga ko ay tila isang pakikipagbuno
Sa hanging ayaw pumasok sa aking baga. Sa labas, ang tunog ng makina ng sasakyan na dahan-dahang namamatay ay naging hudyat ng isang bagong kaba. Sino ang darating sa gitna ng aking pinakamahina at pinakamahalagang sandali? Diyos ko, Lyria, huminga ka ng malalim. Huwag kang bibitaw. Ang nagmamadaling utos ni Yaya Rosa habang inaalalayan akong humiga sa papag sa sala. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga kurtina sa bintana ay tila sumasabay sa bilis ng aking kaba. Bumukas ang gate nang may kasamang malakas na tunog ng bakal na nagkiskisan. Ngunit sa halip na ang mga tauhan ni Darius, ang pamilyar na boses ni Attorney Mendoza ang umalingaw-ngaw sa bakuran. Kasama niya ang ilang mga lokal na opisyal at isang medical team na lihim niyang inihanda mula pa sa Maynila. "Lyria, hawak na namin ang pinal na kautusan ng korte." Ang sigaw ni Attorney Mendoza habang nagmamadaling pumasok sa loob. Ang lahat ng ari-arian ng Monteclaro ay opisyal nang isinailalim sa sequestration at ang mas mahalaga, ang lahat ng lupain at kumpanya na ninakaw nila sa iyong ama at kay Isidro ay formal nang ibinalik sa pangalang Salvador. Narinig ko ang bawat salita sa gitna ng matinding sakit. Isang munting ngiti ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi sa kabila ng hirap. Ang katarungang 7 taon kong hinintay, ang dangal na matagal nang ibinaon ng mga Monteclaro, ay narito na. Ngunit ang tagumpay na ito ay kailangang dumaan sa isang huling sakripisyo. "Attorney, ang baby." Ang tanging nasabi ko bago muling dumaan ang isang matinding contraction na tila humahati sa aking katawan. Dinala ako ng medical team sa pinakamalapit na silid. Ang bawat ingay sa loob ng bahay, ang dahan-dahang pagbuhos ng mainit na tubig sa timba, ang kalansing ng mga gamit na medikal, at ang mahinang bulong ng panalangin ni Tito Isidro sa labas, ay tila isang orkestra ng aking muling pagsilang. Ito ang aking golden moment, ang sandaling naramdaman ko na ang bawat lason, bawat sampal, at bawat pagtataksil na naranasan ko sa kamay ni Darius at Doña Esmeralda ay dahan-dahang napapalitan ng isang banal na misyon. Hindi na ako lumalaban para sa aking sarili. Lumalaban ako para sa unang miyembro ng pamilya Salvador na isisilang ng malaya mula sa anino ng mga Monteclaro. Isang malakas na irepa, Lyria. Nakikita na namin ang ulo ng bata. Ang boses ng doktor ay puno ng determinasyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa aking isipan, nakita ko ang sumasabog na yate sa gitna ng dagat, ang malamig na rehas ng selda ni Darius at ang tuyot na mukha ni Doña Esmeralda. Ang lahat ng kadilimang yon ay tila naging isang malakas na enerhiya na nagtulak sa akin sa huling pagkakataon. Isang matinding pagsisikap ang aking ginawa. Ang bawat ugat sa aking leeg ay tila puputok na sa tensyon. At sa gitna ng katahimikan ng hapon, isang matinis at malakas na tunog ng unang paghinga ng isang sanggol ang bumasag sa lahat ng pait. Hindi ito isang onomatopoeia. Ito ay ang tunog ng tagumpay, ang unang sigaw ng buhay na nagpabagsak sa lahat ng plano ng kamatayan. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglalagay ng isang mainit at maliit na nilalang sa aking dibdib. Ang amoy ng bagong silang na sanggol na humahalo sa amoy ng sampagita mula sa labas ay ang pinakamasarap na pabangong na amoy ko sa buong buhay ko. Ang bawat munting galaw ng kanyang mga daliri sa aking balat ay tila isang pagpapala. Isang malusog na batang lalaki, Lyria, ang bulong ni Yaya Rosa habang umiiyak sa kagalakan. Isang Salvador. Habang yakap ko ang aking anak, inabot sa akin ni Attorney Mendoza ang isang cellphone. Sa screen ay makikita ang live na balita mula sa Maynila. Ang pinal na hatol kay Darius at Doña Esmeralda, habang buhay na pagkabilanggo na walang pagkakataon para sa parol dahil sa bigat ng mga krimen ng attempted murder at sistematikong paglason. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho at ang kanilang mga pangalan
ay magiging mantsa na lamang sa kasaysayan. Tumingin ako sa bintana, sa sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng bulkang Mayon. Ang langit ay puno ng kulay ube at ginto. Wala na ang takot, wala na ang lason. Ang bawat paghinga ko ngayon ay puno ng pag-asa. Dito tayo magsisimula, anak. Ang bulong ko sa aking sanggol habang hinahalikan ang kanyang munting noo. Sa lupaing ito, kung saan ang bawat halaman ay saksi sa ating tagumpay, wala nang makakasakit sa iyo, wala nang makakakuha ng ating bukas. Ang laban ay tapos na. Ang biktima ay naging tagapagligtas at ang multo ay naging isang matatag na ina. Ang bawat simoy ng hangin sa dalampasigan ng Bicol ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan na nagpapaalala sa akin na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Isang taon na ang lumipas simula nang isilang ko ang aking anak, si Gabriel, sa gitna ng aking pakikipagtuos sa tadhana. Ang munting pula ng sampagitan na itinanim ko noon ay isa na ngayong malagong halaman na nagbibigay ng matamis na bango sa bawat sulok ng aming tahanan. Nakatayo ako sa beranda. Pinapanood si Gabriel habang dahan-dahang gumagapang sa malinis at makintab na sahig na kahoy. Ang bawat munting tawa niya ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Yaya Rosa. Dahan-dahang itinitiklop ang mga bagong labang damit habang ang isang malambot na ngiti ay nananatili sa kanyang mga labi. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang katahimikan ng isang matandang lingkod na nakahanap na ng kanyang tunay na pamilya. Si Tito Isidro ay abala sa labas, kausap ang mga mangingisda na dati ay kasama ng aking ama. Ang Monte Claro Shipping ay Salvador Shipping Lines na ngayon. At sa ilalim ng aking pamamahala mula sa probinsya, ang kumpanya ay unti-unti nang bumabangon sa paraang marangal at tapat. Ang bawat sentimong kinikita niyon ay hindi na para sa luho ng iilan, kundi para sa kagalingan ng mga manggagawang nagbubuhos ng pawis sa bawat biyahe ng barko. Ito ang aking golden moment, ang sandaling binuksan ko ang isang maliit na sobre na galing sa Maynila. Isang ulat tungkol sa kalagayan ni Darius at Doña Esmeralda. Ang matanda ay tuluyan na raw nawalan ng ulirat sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit, habang si Darius naman ay nabubuhay sa dilim at lamig ng rehas, kinalimutan na ng mundong dati, ay niyuyukuran siya. Ang 100 milyong piso na inakala nilang susi sa kanilang kaligayahan ay naging mitya lamang ng kanilang sariling impyerno. Napatawad ko na ba sila? Iyan ang tanong na madalas kong itanong sa aking sarili habang pinapanood ko ang paglubog ng araw. Ang sagot ay hindi kasing simple ng isang oo o hindi. Hindi ko kailanman mapapatawad ang krimen at ang pagtatangkang pumatay sa aking anak. Ngunit pinalaya ko na ang aking puso mula sa tanikala ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, upang magkaroon ako ng puwang na muling magmahal ng walang takot. Pinalaya ko na ang multo ni Darius sa aking isipan upang mabuhay ng buo para kay Gabriel. Nahanap ko na ang kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa dami ng pera, sa bangko, o sa taas ng katungkulan. Ang tunay na kapayapaan ay ang bawat gabi na nakakatulog ako nang walang kaba. Ang bawat umaga na nagigising ako sa amoy ng kape at ang yakap ng aking anak at ang katotohanang ang aking dangal ay nananatiling malinis sa kabila ng lahat ng putik na ipinahid nila sa akin. Ang aral na iniwan sa akin ng lahat ng ito, na ang isang babae, gaano man siya minaliit o inapi, ay may taglay na lakas na mas matindi pa sa anumang bagyo o lason. Ang ating kahinaan ay hindi ang ating katapusan, kundi ang simula ng ating muling pagsilang. Ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong nagpakain sa atin habang nilalaso ng ating diwa, kundi sa ating sarili, na hindi tayo sumuko kahit ang buong mundo ay tila laban sa atin. Hinaplos ko ang pisngi ni Gabriel habang dahan-dahan siyang sumasandal sa aking binti.
Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang, lumilikha ng isang payapang ritmo ng buhay. Wala na ang takot sa laot. Ang dagat na minsang nagtangkang kumuha ng aking hininga ay siya na ngayong saksi sa aking malayang paglipad. Tapos na ang kwento ng lason, anak. Ang bulong ko sa hangin. Dito sa ating hardin, tanging pag-ibig at katotohanan lamang ang sisibol. Nakangiti akong tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay dahan-dahan nang nagpapakita, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong kabanata ng aking buhay. Isang buhay na hindi na kailanman muling mabubulag sa huwad na liwanag dahil ang tunay na liwanag ay matagal na palang nagniningning sa loob ko.